Isang magandang araw sa inyong lahat. Binabati ko ang bawat isa na sana kayo ay nasa maayos na kalagayan. So ito ay pagpapatuloy ng ating aralin sa kasaysayan ng panitikan. Ito ang panahon ng isinauling kalayaan. Pero bago ang lahat, alam nyo ba kung ano ang kahulugan ng kalayaan? Magbigay ng isang partikular na sitwasyon na masasabing nating nakamit ang konsepto ng kalayaan. So, PM ang inyong sagot mamaya. So, ang kalayaan ay isang salitang napakatindi at makahulugan sa kasaysayan ng atin. Pagkat ang kalayaan ay nangangahulugan na ito ay pagiging malaya mula sa mga pananakop o pagka-enslave. Ito rin ay isang kakayahan na magpasya at kumilos basta sa sariling ating kagustuhan at interes, at may kapangyarihan ang mamayan na piliin ang kanilang kinabukasan at magpahayag ng kanilang saloobin sa lipunan. Samantala, ang sinauli, ito yung pagbabalik ng isang bagay. So kapag pinagsama natin ang dalawa, ang isinauling kalayaan, ito yung pagbabalik ng ating karapatan o kakayahan magpasya at makibahagi sa lipunan ng malaya at pantay-pantay. Ngayon ay dumako naman tayo sa kasaysayan ng lipunan. Noong 1945 natupad ang pangakong pagbabalik ng mga Amerikano. So, sabi ni Douglas MacArthur, isang kilala at bihasang opisyal na may kilalang record sa unang digmaang pandaigdig na naging isang tagapagtanggol ng gobyerno ng Pilipinas na siya ay babalik, or yung kanyang sinabi na I shall return. At ito ay pinahawakan salita ng mga Pilipino at Amerikano na napasakamay ng mga Hapones. So, yung sinabi niya ay kumalat sa radyo at payagan, at ito ay bumukas sa mga tiwala ng mga Pilipino sa Amerikano na makakamit nila ang kalayaan sa tulong ng Amerika. At noong Oktubre 1944 ay nagtangkang bumalik ang Amerikano sa Pilipinas, dala ang iba't ibang alyado ng ibang bansa upang talunin at paalisin ng tuluyan ang Hapones dito sa ating bansa. Kaya sa Leyte, makikita natin yung landing Memorial Park ni MacArthur na tinatawag na Memorial for Fulfilled Promise, kasama dito si Pangulo Osmeña. So dito napapakita na tinupad ng Amerika yung kanilang pangako na sila ibabalik sa Pilipinas upang paalisin nga ng tuluyan yung mga Hapones. At noong ika-4 ng Hulyo 1946 ay isinauli ang kalayaan. So sa panahon na ito ay tuluyan nang napalis ang Hapon sa Pilipinas. At dahil dito ay walang katapusan ang paghanga at pasasalamat at sa kadakilaan ng Amerikano dito sa Pilipinas. At dahil doon, lalong pinagkaloob ng Amerika yung tulong nila, lalo't na sa mga pangangailangan ng Pilipinas tulad ng pagkain, damit at sa gamot na kailangan ng Pilipinas noon dahil sa kasagsagan ng digmaan. So dito nang ibanaba ang bandila ng mga Amerikano at dito na itinaas yung bandila ng Pilipino, at nawala na yung mga tanikala, nawala na yung gapos o kahirapan at mga pananakop. Sa unang pagkakataon ay naging malaya yung mga Pilipino. Ngayon ay dumako naman tayo sa kaligayaang pakasaysayan. Marami ang naging mabigat na suliranin ang naiwan ng digmaan, lalo na dito sa Pilipinas. Umpisa natin sa ekonomiya ng bansa na kung saan
nagkaroon ng o ito'y humantong sa mababang ekonomiya. May mga punto na kung saan may mga saliping ipinamudpot sa mga gerilya bilang gantimpala sa kagitingan at pagkamabayan, subalit walang pag-uukol ang pansing ginawa sa kabuhayan ng bansa. So dito, walang punang ibinigay sa mga pangunahing gawain gaya ng pagsasaka, pangingisda, pag-aalaga ng hayop, at pagtatag ng pabrika o paggawaan. So, sa madaling salita, walang naging balangkas na ekonomiya ng bansa bago ito pinalaya. At mas binigyang pansin ang mga gerilya kaysa sa kabuhayan ng pambansa. So, ano nga ba ito mga gerilya? So, ang mga gerilya, ito ay tinatawag na hukbalahab. So, ng gerilya na kung saan kilala sa tawag na hukbong bayan laban sa Hapon. So, binubuo ito ng pangkat ng mga gerilyang may pangkiling sa komunismo. So, isa itong pamana ng digmaan na naging malaking sagabal sa pambansang kaunlarang pang-ekonomiko. So, bakit naging malaking sagabal ito sa kaunlarang pang-ekonomiko? Dahil maraming bayan sa gitnang Luzon noong 1950 ang may tagong pamalaan ng mga huk na kung minsan ay nakapaningil ng buwis, na pagpakalat ng mga kautosan, nakapagpapataw ng parusa laban sa sariling paglilitis. So, ang hukbalahab ay nabuo na ito sa pamumuno ni Julian Felipe noong 1941 at layunin ng samahan na ito na mapabuti ang kalagayan ng mga dukhang Pilipino sa kamay ng Hapon at ipaglaban yung mga kalupitan na ginawa at yung pamumuno ng Hapones dito sa Pilipinas. So, itong hukbalahab na ito ay may iba't ibang strategiya sa paglaban sa Hapones. Dito na pumapasok yung mga biglaang pag-atake, yung pagkakaroon ng demokratikong pamahalaan na kung saan pinupuksa nilang yung puppet mentality o pagkontrol sa mga mamamayan at mawalan ng kalayaan yung bansa. At sa ekonomiya naman ay tinulungan nila yung Pilipinas, lalo na yung mga walang tirahan. Kinukuha nila ulit yung mga sinakop na mga lupa at binibigay ulit ito sa walang matira. At layunin din nilang puksain ang mga magnanakaw. So, dito sa hukbalahap, dito ay nagkaroon ng sundalong babae na tinatawag nating commander. So, dito ay tinuturuan yung mga babae kung paano nila ipaglaban ang sarili sa mga kalapastanganan at pang-aabuso ng mga Hapones sa kanila noon. Ngunit, ang hukbalahab ay hindi itunuring na bayanis noong panahon ng kalayaan ng Pilipinas. Kahit na sa totoo naman ay may naitulong din sila sa kalayaan ng Pilipinas. Ngunit dahil sa mga masasamang reputasyon nila tulad ng pang-aabuso at mga mamamatay tao, kuminsan ay sila ay nagnanakaw ng yaman ng iba, kaya sila ay tinuturing na taksil sa Pilipinas at malaking sagabal sa pambansang ekonomiko ng Pilipinas. Ngayon naman ay pag-usapan naman natin ang kalagayan ng panitikan. So dito muling sumigla ang panitikan ng Pilipino at kadalasan tumatalakay sa masasamang karanasan ng Pilipino sa ilalim ng Hapon na karamihan ng mga akdang na isulat ay patungkol sa kalupitan ng mga Hapones. Pangalawa ay kahirapan ng pamumuhay sa ilalim ng pamamahala ng mga Hapones at mga kabayanihan ng mga gerilya at iba pa. So, noong taong 1951, naging inilunsad yung La Tonde na INC na
Ang La Tondena Awards ang malaunay tinawag na Carlos Palanca Memorial Award for Literature or tinatawag na Timpalak Palangga noong 1950 ay layunin nito na hatulin ang mga akdang na isulat sa English at Tagalog. Ngayon ay pag-usapan natin ang kalagayan ng panitikan. So dito muling sumigla yung panitikan ng Pilipino. Sa taong ito ay nailunsad yung Timpalak Palangka na noong 1950 o tinatawag ding Carlos Palanca Memorial Award for Literature. So, layunin nito na hatulan ang mga akdang nagsusulat ng Ingles at Tagalog. So, dito sumigla yung panitikan ng Pilipinas dahil nga may gantimpala. Kaya marami yung nagsulputan ng mga kabataan dahil natangkilik na yung pag-aaral at gumawa ng mga panitikan dahil malaya na silang yung mga ulilang manunulat na Amerikano dahil sa kanilang mahusay na teknisismo ng panunulat na sina Ernest Hemingway, si William Saroyan at si John Steinbeck. So ang kanilang estilo sa pagbibigay ng ang kanilang estilo ay nagbigay ng diwan na mapaghimagsik at kapangasan sa panitikan ng Tagalog at Ingles. Ngayon ay dadako na tayo sa susunod